O sige na nga, alamin na ho natin yung reaksyon ng ating mga kabrigada sa labas ng himpilan. Nag-ikot-ikot na ho ang ating Diyosa ng Kalsada, Brigada Ann Cortez. Ano bang sabi nila dyan? I-brigada mo! Brigada! Happy morning mga kabrigada. And syempre for the busy na daan for today kasi medyo maingay mga busi-busina. Pero eto na nga Brigada Gov and Brigada Arms, live na live nga tayo ngayon dito sa may United Nation dito sa may Manila. At kanina ay nag-ikot na tayo sa gilid-giliran at kasingit-singitan ng Metro and Mega Manila para tanungin sila sa ating question for today na kung sila nga ba yung tatanungin, pabor nga ba sila dito sa balak na gawin ng mga OFWs natin, no? Na hindi nga sila magpapadala ng pera sa mga kapamilya nila dito sa Pilipinas. Kasi sinasabi nga ng mga ekonomista, no, malaki talaga ang tulong ng mga daily remittance ng ating mga OFW sa ating ekonomiya. At kung sakaling gawin nga yun, medyo maapektuhan tayo sa ekonomiya. Pero at the same time, may nagsasabi rin na iilan na baka mamaya imbes na yung ekonomiya lang din ang maapektuhan, pati yung mga pamilya. At kaya kanina tinanong natin ang ating mga kabrigada na kung sila nga ba ang tatanungin, sa tingin ba nila pabor sila dito? At nang tanungin natin sila, ito ang kanilang kasagutan. Pabor ako, ma'am. Kasi pag hindi yan nagpadala yung mga OFW, sigurado wala nang yung mga corrupt din sa nakaupo dyan. Saka yung mga pamilya mga OFW, hindi yan magugutom agad. Kasi may stocks, for sure ako may sila stocks. Sa akin lang po, choice po nila yun. Wala naman po tayong, may kanya naman tayong opinion sa bagay na yan. Kung yun po yung gusto nilang gawin, gawin po nila. Karapatan po nila yung bagay na yan. Hindi, kuya. Paano po yung pamilya nila kapag di sila magpadala rito? Saan sila asa? Hindi naman sa ganun yung ang sa akin lang, pamilya mo yun eh. Dapat bigyan mo siya kasi sa'yo lang umaasa yung mga yun eh. Pero yung pagtulong mo kay Duterte, mayroon namang ibang paraan yun eh. At ito na nga na Brigada Gov and Brigada Arms, habang nag-iikot tayo nasaktuhan natin ang ating very pretty at syempre ang ating very blooming na kabrigada na si Ate Paula po. Ayan, si Ate Paula. Happy morning, Ate! Good morning po. Ayan, Brigada Gov and Brigada Arms, saktong-sakto ito nahanap natin si Ate Paula kasi kanina nakausap na natin siya and sinabi niya nga before, OFW siya. Tama ba, Ate? Opo, ex-OFW po ako. Galing po ako sa Oman. Oman. So mga ilang years kayo doon, Ate? 2 years lang po finish contract kasi nga po umuwi na ako ng Pilipinas. So ayun, given Ate, syempre alam ko po na medyo makaka-relate kayo somehow. Kayo Ate, if ever, pabor po ba kayo dito sa balak gawin ng mga OFWs na hindi daw sila magpapadala ng pera sa mga kapamilya nila bilang pagpapakita na hindi nila sinusuportahan yung naging pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte? Ako po agree. Agree po ako doon kasi number 1, paano po yung economy natin, di ba? Number 1 na yung taxes na mga pinapadala ng mga OFW, yung mas malaking naibibigay na tulong sa economy. Tapos number 2 is yung kawawa naman din si ex-president Digong kasi masyado na siyang matanda para sa ganong klase ng arrestment. Dapat sana man lang at least house arrest kasi nga matanda na siya, di ba? Tapos hindi pa okay yung health niya. Kahit yun man lang dapat binigyan nila ng konsiderasyon kasi malaki naman yung naibigay niya sa atin, di ba? Naitulong niya sa Pilipinas kahit papaano. So, yun lang po yung yung masasabi ko sa nila, ginawa nila. Apa. Ate, may ilang kasi kami na interview kanina, sabi nila kawawa daw yung pamilya, ganyan, kung sakaling mag-i-stop ng pagbibigay. Ano naman masasabi niyo doon, Ate? Siyempre, hindi naman porket abroad tayo, tayo na lang lahat talaga. Siyempre, yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, automatic yan, may mga trabaho din naman yan eh. Hindi naman sila basta-basta magugutom kung sabihin mo ng kahit pa 6 na buwan kang hindi magpadala, hindi naman sila agad-agad magugutom. Although, magkakaroon nga lang ng utang, pero hindi sila magugutom, hindi naman sila mamamatay agad pagka hindi ka nagpadala ng ganong katagal. Kaya okay lang yun. Opo. At ayun na Brigada Gov and Brigada Arms, dahil for the go-go si Ate, ay syempre bibigyan natin siya ng ating Brigada Sleeves. At ayun Ate, baka may gusto pala kayong batiin, mga kaibigan, kapamilya, or whatever. And then, shout out po sa mga taga Marilao, yun lang po. Taga-Bulacan kayo, Ate. Ayun. Palambakin Marilao. Bakit Marilao? Bahain po kami. Nakapunta ka dati before, bahain nga po. Pero ayun na Brigada Gov and Brigada Arms, ay magpa-babay na tayo. At syempre magchichismisan pa kami ni Ate maya-maya. Kaya naman in the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Brigada! Ang bahaging ito
ay hatid sa atin ng Fast Relax. Tanggal ang sakit, ora mismo.